Muling nabuhay ang isyu ng male-maletang pera na nagamit sa katiwalian. Kasunod ito ng paglabas ng 18 individual na nagpakilalang mga retiradong Marines at nagsilbi bilang bagman umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa kanilang alegasyon, nag-deliver sila ng aabot sa 805 bilyong piso sa mga tahanan ni Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at maging kay Ko. Ipinresenta sila ni Atty. Levy Baligod sa isang press conference. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng male-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? May mga tinukoy din silang mga kongresista at iba pang opisyal ng administrasyon na hinatira nila ng male-maletang pera. Pinatitibay nito ang nauna ng alegasyon ng dati ring Marine Sergeant at aide ni Ko na si Orly Gutesa. Sa affidavit ng mga Marines na binasa ni Atty. Baligod, depende sa sukat ng maleta ang nilalaman nitong pera. Ang malaking maleta ay mula 50 to 70 million pesos. Ang medium size naman ay mula 30 to 40 million. Ang maliit naman ay 15 to 25 million, bukod pa sa paper bags na naglalaman naman ng mula sa 5 hanggang 10 milyong piso at expandable envelope na naglalaman naman ng 2 milyong piso. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ang mga mababatas na pinangalanan kani-kaniyang tanggi sa alegasyon. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung 5 maleta. I don't think they deserve a decent answer from me. A response. Unassigned nga eh, di ba? It's all BS. I mean, it's all BS. Ang hirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan eh. How do you even argue with lies? Diba? Mahirap talaga pag meron kang sariling mundo. Dilulu. Dilulu tawag sa mga ganyan. So, hindi natin masyado binibigyan ng pansin dahil meron sa katotohanan. So, yun lang po. Isa pa sa ibinunyag ng mga dating Marines ay ang ginawa nilang pagpapalit umano ng piso para sa dolyar na binubuo ng 2 maleta at naglalaman ng 56 billion pesos noong December 2023. Ang halagang ito raw ang ginamit at ibinigay kay dating Senador Antonio Trillanes para naman sa mga dayuhang investigador ng International Criminal Court o ICC na naghanap ng mga gagawing testigo sa kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Gaya ng iba, itinanggi din ni Trillanes ang alegasyon at nagbantang sasampahan ng cyber libel case ang mga nasa likod ng alegasyon. Sa Senado, naghain ng resolusyon si Senator Amy Marcos para paimbestigahan ang umano'y money delivery scheme. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Sa paglalarawan ng Malacanang, hindi umano malinis ang script ng mga nagbunyag at nagpakilalang mga dating Marines. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award winning. Hindi malinis. Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con. Ang paglantad ng mga nagpakilalang dating sundalo ay nagpapatunay pa sa kung gaano nakalalim ang problema ng katiwalian sa gobyerno. Lumalabas na nakaugat na sa mga institusyon ng gobyerno ang katiwalian. Ang tanong, may mangyayari pa kayang pagbabago sa kabila ng kabi-kabilang anomalya na ito? Ako po si Weng de la Fuente at ito ang datos at totoong kwento sa likod ng mga issue.